At uumpisaan ko po dito, what is the greatest gift you can give to your child? Mga parents, ano ang best na gift na mabibigay nyo sa anak nyo? Huwag po kayong mahiya. Pwede po kayong sumagot. Ano po? Time. Wow, thank you. Time. Love. Thank you. Sa mga bata, anong gusto nyo? iPhone 16. Pera daw. Pera na lang daw. Cash na lang, pastor. Ano po ang best na gift? Ano po ba? Pamana po ba? Pamana. Ang ganda po yun. Pamana. Or good education. Parents, good education. Ganda po yun. Tama po ba? At alam nyo po, ito po, sa lahat ng yung sinasabi natin, ito ang root niyan. Tama po ba kayo? Gagawin mo yan sa anak mo dahil mahal mo siya. Oh, agree ang mga parents dahil mahal mo siya. Ngayon may dalawang klase ng pagmamahal ng magulang. Ito po yan. Tough love and gentle love. Saan po kayo dyan, mga magulang? Nangingiti yung mga parents. Saan po kayo dyan? Or, kayo po ba ay medyo strong? Kayo po ba ay malambing sa anak nyo? Okay lang yan? Sige, gawin mo na yan? Or dapat balanse? Kasi pag nasobran sa galit, problema. Hulaan niyo po, ano si pastor sa akin? Balance? Di po totoo. Tough love si pastor sa akin. Yun ang ano niya sa akin, talagang lalaking lalaki, talagang kailangan, masasaktan ako. Pero naiintindihan ko kung bakit ako sinasaktan ng magulang ko. Maayos po baka mamaya sabihin nyo, sinasaktan si pastor. I-explain ko yan mamaya. Ngayon po, kayo po ba ay nahampas na nito? Natawa kayo. Kung hinampas ka, alam niyo yung sandugo, alam niyo po yon, yung may bakal sa loob, pag hinampas ka nun, talagang lalatay sa ano mo yun. At nagle-level up yan, kapatid. Hindi lang po yan ang nadama natin, ito pa. Oo, sabi niya, yes, pastor, ako yan. Anong tumama, kapatid? Bakal o leather? Bakal o leather, kapatid? Pag bakal ang tumama, may kalalagyan ka. At ito pa, mga magulang, ilan na ang naputol mo na hanger? Ilan na? Siguro si pastor naputol na niya sa akin mga 10. Pero love ko yung tatay ko, baka mamaya don't get me wrong. Mabait po tatay ko. At meron yan, Hanger Pro Max. Gusto niyo malaman yung Pro Max? Parang iPhone, no? Pro Max, pabihira. Pag tinamaan ka niyan, diretso ka na kay Lord. Kaso kay misis to Huwag niyo titignan mga misis Huwag niyo gagawin kay mister. Pinapatawa ko lang po kayo. At bakit natin pinag-uusapan to? Bakit niyo po ba pinapalo ang mga anak niyo? Bakit po, parents? Dahil para matuto, para disiplinahin. Tama po ba? At ito po ang title ng life lesson natin today, Love in Ang galing, no? Sa totoo po, magdidisiplina ka dahil mahal mo ang anak mo. Tama? Parents, nasubukan nyo na po ba? Biglaan nyo lang sinaktan yung anak nyo? Bad trip lang kayo? Bad trip? Hindi nyo gagawin yon. Tama po ba, parents? Hindi. Laging may cause, may reason kung bakit nasaktan nyo sila. Tama po ba? At alam niyo po, ito natutunan ko, love and discipline are not opposites, they are deeply connected. Sa mga bata, akala natin, ako nung bata ko, pag nasasaktan ako ng magulang ko, akala ko, hindi ako mahal ng magulang ko. Kasi bakit niya ako sasaktan? Di ba dapat mamahalin lang niya ako? Tama ba mga bata? Iniisip natin, ba't ako sasaktan? Mahal ako Bakit dapat? Alam niyo po, biblical yan. Biblical pala. At alam niyo po, ito ang tanong, why do children need to be disciplined? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Kasi ito po ang dahilan, discipline helps children develop good. Do you agree with that? Good behavior. Bakit, parents? Magre-reflect sa'yo kung ano ang behavior ng anak mo. Kung sino ang anak mo, ikaw yun. Yun ang katotohanan.
Kung sino ka, yan ang anak mo. Kaya one time nag-away kami ng tatay ko. Ganyan ka talaga, bakit ka ganyan? Pasaway po ako. Kung ganito ako, ikaw kasi ganyan. Pasensya na po nagiging honest lang ako sa inyo. Pero yun ang totoo Kung sino ko, yun din ang magulang ko. Tama po ba? Kasi doon ako lumaki. Except lumaki ka sa mga friends mo, yun yung ugali. Pero ito ang totoo At sabi diyan, and grow into emotionally mature adults. Sabihin ba, pwede bang matanda ka na ngayon pero isip bata ka pa din? Ang bihira. Bata ka, matanda ka na pero hindi mo alam ang responsibilidad. Ay, amen. Naku, tago na tayo. Tama, di ba? Matanda ka na, hindi mo alam ang responsibilidad, hindi mo na aalagaan ang sarili mo, may problema. Alam niyo po, good discipline is a sign of good parenting. Totoo po yan. Kailangan ng good discipline. Yung word na good. At tingnan niyo po, ito totoo po ba yan, mga parents? Parenting is a hard job. Sabi ng mga magulang, makinig ka anak. Pagod na ako sa trabaho, iisipin pa kita. Tama, di ba parents? Pagod ka na sa work, pero mamahalin mo pa din yung anak mo, aalagaan mo, papakainin mo. Yun ang totoo Ito yan hard job yan At sana maintindihan natin mga kabataan na ang magulang natin mahal tayo. Amen ba mga kabataan? Ayaw nila po umagri, yung mga magulang yung nag-amen. So, tuloy po natin. Alam niyo po, parents' responsibilities are this, to protect. Unang-una, proteksyonan mo ang anak mo. Sa mundong ito, madaming bad influence. Madaming kung ano-anong pwedeng ituro sa anak mo, kaya kailangan mong protektahan. Amen po ba? Amen. At sumunod, syempre, ang magulang ang dapat po-provide. Pero kung hindi kaya ng parents mo dahil may sitwasyon, pwede kang tumulong sa magulang mo, mga kabataan. Pwede. Hindi yun masama. Kailangan mong tumulong bilang anak. At syempre, ang last, kailangan mahalin mo ang anak mo. Totoo po ba, merong mga magulang na hindi nagmamahal ng anak niya? Meron. Tama po ba? Pinapabayaan sa lansangan, hinahayaan na lang kung ano ang gustong gawin, hindi yun sign ng pagmamahal So itong tatlo na to, kailangan natin, mga magulang, nagampanan. Amen po ba? Amen. Kailangan natin. Alam niyo po, sabi sa Proverbs 13:24, those who spare the rod of discipline hate their children. Ano kaya yung spare the rod, no? Ano kaya to? Bakit kailangan i-spare ng rod? Bakit kaya? Those who love their children care enough to discipline them. Kapag mahal mo pala ang anak mo, kailangan mo, you need to discipline them. Kasi you love them. Kailangan, hindi pwedeng kung ano lang, okay na. Hindi pwede, kapatid. At nung iniisip ko ano yung rod, tingnan niyo po doon, the word rod represented authority, leadership within Sino ang leader ng pamilya, mga kapatid? Si daddy and mommy. Agree po ba kayo? Si daddy o si mommy, si daddy? Sino? Saan po? Si daddy at si mommy. Sila ang leader. At pag nakikita mo, ikaw ang leader, pinapabayaan mo ang anak mo, may problema. Bakit? Ano pong meaning nun? Dahil, ano yun nasa baba? Protection. Responsibilidad mo to na protektahan ng anak mo. At alam niyo po, yung spare the rod, alam niyo po, it is not meant to justify forms of discipline that cross the line into abuse. Hindi pwedeng abusive. Hindi pwedeng sumobra ang pananakit. Dapat tama lang. Sakto lang. Hindi pwedeng sobra-sobra. Hindi pwedeng makikita na yung laman ng anak mo. Masusugatan. Hindi pwede, kapatid. Baka ipatulpo ka na yan. Hindi tama. At alam niyo po, if a child is never required to follow their parents, how will they learn to follow God? Kung hindi sila sumusunod sa iyo, kapatid, paano pa sila susunod sa Diyos?
At isa pa, ito pa, one thing, isa pa. Pag ikaw naman hindi ka marunong sumunod sa Diyos, magulang, paano naman sila susunod sa Diyos? Ikaw nga hindi sumusunod. Tama po ba? Kailangan sumunod sa Diyos. At pinag-uusapan natin bata, kaya tahimik na yung mga bata. Ayaw na nila to. Pero tingnan niyo po ito. Ay, ayaw na. Pausog na lang po. Even adults need to be. Do you agree with that? Kahit tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Kahit tayo, inaayos tayo ng Diyos. At sa oras na to, gusto natin na ayusin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ayusin ang relasyon natin, ayusin yung pamilya natin, ayusin yung character natin. Yun ang gusto ni Lord today. At alam niyo po, tutuloy ko lang, pakiano na lang po. Ito po ang gusto ko munang ipaintindi po sa inyo. Ano ang intensyon ng disiplina? Bakit ba ginawa ni Lord ang disiplina sa buhay na to? Pwede bang wala na lang? Pwedeng wala na lang, no? Kung ano na lang ang gawin na lang natin. Pwede naman. Usog po tayo in Hebrews. Tingnan po natin. Sabi po dito in Hebrews 12:5-6, and have you forgotten that the encouraging word God spoke to you as His, ano daw po? Children. Sino po anak ng Diyos? So anak ka ng Diyos. Tingnan mo kapatid He said, my child, don't make light of the Lord's discipline. Huwag mong hahayaan yun, huwag mong babaliwalain yun, kapatid. Kailangan pansinin mo yun pag dinisiplina ka ng Diyos. Bakit? And don't give up when He corrects you. Ito po ang tanong ko sa inyo. Ang mga magulang ba, nagdidisiplina sila ng ibang bata, pero yung sarili nilang anak, hindi nila dinidisiplina? May ganun po ba? Hindi. Tama po ba? Sino ang una nilang didisiplinahin? Anak nila. So ganito to, si Lord, ang Heavenly Father, ang didisiplinahin niyang una ay ang tayong anak niya. At mapalad tayo kasi may Diyos tayong amang nasa langit. Amen? Ang ganda po, no? Tuloy lang natin. Sabi doon, for the Lord disciplines those Wow, mahal ka ni Lord. Sabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Baka malungkot na po kayo Ayoko nito, disiplina to Disiplinahin ako dito At sabi doon, and He punishes, pambihira, may punishment. And He punishes each one He accepts as His child. So kapag dinisiplina ka ni Lord at hindi mo ginawa, merong punishment. Yun ang mabigat. At tuloy ko lang po, ang sabi diyan, God's discipline is rooted in love. Kapag dinisiplina ka ni Lord, magpasalamat ka kasi bakit? May paki si Lord sa buhay mo. May paki siya sa'yo. Gusto ka niyang alagaan, gusto ka niyang ayusin. Diba? Napakaganda na mahal tayo ng Diyos. At tingnan po natin to. Nung tinitingnan ko po, inaalam ko, ano bang Greek word ng discipline? Ano bang meaning niyan? Ano bang meaning niyan? Sabi niya, the Greek word of paideu, in the Bible means to discipline, is used in the context of parent guiding. Magulang, ginaguide niyo po ba ang mga anak niyo? Kapag may pinili siyang kurso, ginaguide niyo po ba siya? Pinahayaan natin, tama po ba? Pag may pinili siyang kasalanan, ginaguide niyo po ba? Kino-correct po ba natin? Sabi dito, or correcting a child or the instruction of a student. Kaya pala tayo, nag-aaral tayo, ilang years, bakit? Para ma-shape tayo, para matuto tayo, para maging yung responsibilities, magampanan natin, kapatid. Yun pala yun. Minsan, alam niyo po, sa school, napaisip ako, bakit 8 hours ang klase? Napaisip ako nun. Nung tumanda na ako, naintindihan ko, ang trabaho pala, 8 hours. Yun pala yun, sinasanay na ako. Nire-ready na pala. So, maiintindihan po natin, tingnan niyo pa, isa pang natutunan ko sa school. Sino po dito gusto ang math? Ayaw niyo ng math? Bad trip math. Algebra. Ayoko yan. Pero anong natututunan mo sa math, kapatid? Ito matututunan mo sa math. Dahil may problem solving, natututunan mong isolve yung problem kahit hindi mo alam. Tama? Pinipilit mo. So may matututunan ka pala.
Yung pala yun. At sabi dito, yung payo, also Greek means to strike or wound. Habira, strike. Wound. As when Jesus was whipped by Roman soldiers. Kaya pala may punishment. Minsan, itong katotohanan kapatid, minsan kailangan mo masugatan para lang mag-obey sa Diyos. Pag hindi ka nasugatan, hindi ka susunod. At sana wag tayong umabot doon. Amen po ba? Wag tayong umabot. At alam niyo po, may parenting style si Lord. May parenting style si Lord. Thank you, thank you. Sinong gustong matutunan ng style ni Lord? Mga parents, sinong gusto matutunan ng style ni Lord? Ito, effective to. Pero parents, kahit tayo, ginaguide tayo ni Lord. At ito ang unang style ni Lord. Guidance. Naniniwala po ba kayo sa buhay natin, ginaguide tayo ni Lord? Kung saan tayo pupunta, kung saan ang tama, kaya tayo nagbabasa ng Bible, alam natin ang tama at mali. Pero minsan, kahit alam natin ang tama at mali, anong gagawin natin? Babalukturin natin yun. At pag binaluktot natin yun, susundin natin yung mali. Tama? Susundin natin mali. At pag sinunod mo na yung mali, anong susunod na mangyari? Correction. Buti may correction. Buti i-correct ka muna ni Lord. May warning, kapatid. Magulang, nag-warning po ba kayo? Warning muna ha. Sa susunod yan, sa bahay ka lang, di ka lalabas. Diba? May punishment eh. Kukorek mo muna. Kasi hindi naiintindihan eh. Iko-correct mo. At kapag na-guide na, na-correct na, matigas pa din ang ulo. Ano pong sunod? May punishment. At ganun din ang Diyos. Bakit? Kasi gusto kanyang masave. Baka pag nasaktan ka, matututo ka. Kapatid, ang daming kasalanan na dapat layuan natin. Amen po ba? Sexual immorality. Ano pa? Idolatry. Ano pang mga kasalanan? Pagsisinungaling. Layuan natin. Pagiging unfaithful. Layuan natin. Hindi dapat tayo ganun. Amen po ba? Hindi dapat. At kasi bakit kapatid? Pag yan tinuloy mo at umabot ka sa punishment at dumulo yan, kapatid, may conclusion yan. At mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ano yun. Alam niyo po, the idea of discipline may seem harsh. Harsh talaga. Bakit may punishment eh? Dapat love lang eh. Dapat okay lang. Di ba okay lang? Tanong ko po sa inyo, sino po dito nagtatrabaho? Pag na-late po ba kayo sa trabaho, hindi kinukol ang attention nyo? Kinukol ang attention. Tama po ba? Sasabihin nyo, bakit ka late? At kapag kinol ang attention, kinorek, anong pag umulit-ulit, ano po mangyayari? Pwede ma-terminate, pwede ma-suspend. Tama po ba? Sa trabaho. May punishment, same lang din. Pero tingnan nyo po dito, pwede ko po ba akong maging honest po sa inyo? Pwede po ba? Kapatid, huwag kayong malilate sa church. Kasi doon nyo pinapakita ang puso nyo sa Diyos. Lord, ready akong sumamba sa'yo. Hindi ako magpapalit. Kapatid, sa work, pag na-late ka, papaluin ka talaga eh. Si Lord, hahayaan ka pa. Pero sana, wag umabot sa dulo. Amen po ba? Wag sana umabot sa dulo. Mababaw pa lang yun yung pag-attend. Paano pa pagkasalanan na, kapatid? Wag sana doon. At alam niyo po, God discipline is an act of love. Lagi natin aalalahanin na kung dinidisiplina tayo ng Diyos, dahil mahal niya tayo. Yun lagi. At naintindihan na po natin ang intention, dapat ano ang reaction. Ano ba dapat ang reaction ko bilang isang Kristiyano? Bilang anak ng Diyos, ano ba dapat ang reaction ko? Kala niyo po sa mga bata lang, no? Ano dapat ang reaction ko? Sabi dito in Proverbs 3:11-12, my child, don't, laksan niyo po don't, mahina eh. Baka hindi po tumatak sa puso natin eh. Don't reject the Lord's discipline. And don't be, kasi pag dinisiplina ka, nakaka-upset talaga. Kahit saan namang aspeto, nakaka-upset. Pero ito ang maganda. Kailangan maging masaya ka pala kapag dinidisiplina ka ni Lord. Bakit? Kasi
na sa'yo ang presensya ng Panginoon. Na sa'yo ang pabor ng Diyos. Kaya kanya dinidisiplina. At sabi doon, when He corrects you, for the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. Tingnan niyo po, natutuwa pala ang Diyos sa'yo, kapatid. Tapos kung natutuwa ang Diyos sa'yo, tas gagawa ka ng mali, may problema. Kahit magulang, tama po ba? Pag ang anak nyo nagkaroon ng problema, nagkamali, ma-upset ka talaga eh. Bakit naman ito yung naging desisyon ng anak ko? Same din sa Ama nating nasa langit. Ganon din pala. Kung ano ang reaction mo, ganon din ang reaction niya. At alam niyo po, ito ang katotohanan. Our natural response to our discipline is dislike. Ayaw natin yan. Kahit nung bata pa tayo, ayaw natin. Alam ko, naalala ko po ako, makulit ako. Isipin niyo po, 13 years old, 14 years old, nagjojowa na ako. Galit na galit magulang ko. Anong gagawin mo? Kaya mo na bang manlibre ng date? Pera pa namin yan. At iniisip ko siya, nung tumanda ako, pambira 14 years old, may jowa na. Ang liliit nila ngayon. Di po ba? Parang tumanda ka, ma-realize mo na mali pala. Dislike eh, ayaw mo eh. Pag kino-correct ka, mas gagawin mo. Di, mas gugustuhin ko. Mas pipilitin ko. Lalong pinipigilan, lalong gugustuhin. Ganun ng bata. At yun po, ayaw ng disiplina. At alam nyo po, ito ang sinasabi ng bata. Nating lahat. Ano sinasabi? My body, my rules. Hindi pwede. Pag yan ang prinsipyo mo sa buhay, ikakapahamak mo. Kasi ang katawan mo ay kay Lord, hindi sa'yo. Magkakaproblema ka. My body, my rules. Ano ang gusto kong gawin? Gagawin ko. Kapatid, magkakaproblema. Hindi pwede. Alam niyo po, we must learn to identify actions that displease the Lord. Dapat alamin natin, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya nakikita natin sa kapwa nating Kristiyano kung paano mamuhay. Kailangan natin maintindihan ano ba ang kagustuhan ng Diyos. At alam niyo po itong naintindihan ko, rejecting discipline is like rejecting God's love. Pag nireject mo yan, parang nireject mo din yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Na parang ayaw mo kay Lord. Ayaw mong sumunod. Alam niyo po, in Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge. We want knowledge. Bakit? Pag mayroon ka knowledge, magiging powerful ka. Totoo yan. But whoever hates correction is... Ayaw natin sabihin, no? Ang bigat eh. Stupid. Pastor, bakit nasa Bible yan? Kasi alam nyo bakit? Dinidiinan ni Lord na dapat maintindihan mo to. Dapat maintindihan mo to. Gusto mo pa ng masakit na salita? Baka pag nasabihan ka ng masakit na salita, magbago ka. Yun eh. Baka naman. Ito na lang ang inaasahan ni Lord. Baka naman, pag nasaktan ka na, sa salita na to, magbago ka. At tinatanungin ko lang po sa inyo bago ko magpatuloy, anong pinagkaiba ng knowledge at wisdom, kapatid? Anong pinagkaiba ng knowledge and wisdom? Alam niyo po, yung knowledge, pwede niyo matutunan sa book. Tama? Pwede mong aralin, pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-Google, pwede ka mag-Webster, lahat, matututunan mo yan. Sa internet, knowledge. Ano ang wisdom? Ang wisdom, ito pala naiintindihan ko. Yung wisdom, yung experience mo na hindi mo na uulitin. Kasi natutunan mo na. Tama po ba? May point. Yun pala ang wisdom. Matalino ka pala doon kasi hindi mo na uulitin. Kaya pala si Solomon, di ba? Si King Solomon, ang dami niyang wisdom. Kasi bakit? Na-experience na niya at ayaw na niyang ulitin. At sana ganun din tayo, kapatid. Kapag nag-experience mo na nagkamali ka, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang balikan, kapatid. Kasi tingnan niyo po, tuloy natin. Alam niyo po, life is filled with trial and error. Do you agree with that? Magtatry ka, magkakamali ka. Pero yung try na magkamali, kunyari sabihin natin sa business, nagkamali ka, it's okay.
Pero kung nagkamali ka dahil nagkasala ka, nagnakaw ka, or nagsinungaling ka, huwag mo nang ulitin. Amen po ba? Huwag mo uulitin. Gusto ko ma-promote eh. Kailangan ko magsinungaling kay boss, kapatid. Huwag mong gagawin. Kailangan ko yumaman eh. Kaya tatambay ako sa eskinita, pastor. At dadali ako. Hindi eh. Hindi yan ang kagustuhan ng Lord. Amen po ba? Kasi ito yan, a wise person takes correction and criticism under consideration. Minsan ayaw natin ng correction and criticism. Bakit? Nasasaktan ng ego natin, nasasaktan yung pride natin. Ayoko yan. Mas magaling ako sa'yo, nagsasalita ka sa akin. Bakit? Hindi pwede. Ako lang dapat ang magsasalita. All-knowing ako. Kapatid, magkakaroon ka ng problema. Pag ang tingin mo, sobra mo ng talino, magkakaroon ka ng problema. Kailangan mo pa din makorek. Alam niyo po, one time, ako, pastor, may nag-correct sa akin. Kasi nakikipagkwentuhan ako, may mali ako nasabi. At yung tao na yun, nilapitan niya ako, Pastor, okay lang po ba? Sabi ko, no. Kasi may nasabi po kayo na ganito. Ay, ganun, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Tingnan niyo po, kung ako, dahil pastor ako yung may authority, tama po ba? At sasabihin ko, hindi ko siya i-consider. Ayoko nga. Hindi ko na pinakita kung ano ang gusto ng Lord. Inintindi ko, sige, babaguhin ko. Hindi porket may authority ako, may position ako, hindi na ako makikinig. Magulang, sa mga anak natin, nakikinig tayo, tama po ba? May natututunan din tayo sa mga anak natin, tama po ba? Totoo. Kaya dapat hindi natin naiisip na tayo lang lagi. Kasi may matututunan din tayo sa kanila. Alam niyo po, ito pa ang masakit. I'm pangit kagad no? Stupid. Sabi dito, the term used here, kasi sinearch ko siya eh. Tinignan ko sa Bible reference, tinignan ko yung mga kung paano ba nila inintindi yung word na yun, kung anong meaning nun. The term used here implies someone with an animal's uncontrolled. Pangit. And simplistic mind. Those who refuse to be corrected are like unreasoning. Tingnan niyo po, di ba ang aso pag uminom yan sa kanal, iinom ulit yan ulit? Tama po ba? Ang tao, hindi gagawin yun. Kayo po ba, iinom kayo sa kanal? Hindi, di ba? Hindi. Pero ang hayop, kaya niyang gawin yun. Iinom siya kasi hindi niya naiintindihan. Simple lang ang pag-iisip niya. Hindi niya maintindihan. Tayo, nakakaintindi tayo, kapatid. Amen po ba? Gising pa po ba kayo? Ang ganda ng ano po, no, nung binigay ni Lord sa atin. Gusto niya tayong ayusin. At alam niyo po, ayaw natin maging ganito. Are like unreasoning animals. Ayaw natin yan. Alam niyo po, ayaw na naman po niya, pakiusog na lang po. Ayun. People who are highly intelligent and well-educated. Ito ko po kasi minsan ang nagiging pride at ego ng isang tao. Tama po ba? Now, we are well-educated. We have high position. We are the best of the best. Eto kami, mataas ako eh. But do not wish to be corrected. Pupunta ka sa church, makikinig ka, okay lang. Ayoko magpa-correct kay Lord. Pambira kapatid, kung matalino ka, mas matalino ang Diyos. Kung may posisyon ka, mas mataas ang posisyon ng Diyos. Hindi tayo pwede magyabang. Amen po ba? Hindi pwede. At alam niyo po, laging merong authority over us. Tama po ba? Sa pamilya, may tatay at nanay. Sa bansa, may gobyerno. Sa church, sino po? Ang nilagay? Ang pastor natin. Kaya tayo inaayos, kinokorek. Kasi gusto na tayo ni Lord protektahan. Amen po ba? Gusto tayo protektahan. Sabi doon, but do not wish to be corrected are in fact foolish. Ayaw mo magpa-correct? Same na naman. Pupunta ka dito, paulit-ulit tayo. Foolish.
Sana po hindi ganun, no? Amen po ba? February na po, kapatid. Malapit na matapos ulit ang taon. Sana may pagbabago na sa atin. Amen po ba? Sana may nagbago. Uy, pastor, may nagbago sa'yo. Nagbago buhok mo. Katulad ka ni Daniel, di ba? Di, pinapasaya ko lang po kayo. Baka naniwala po kayo. So, kaya naman to si pastor. Nagpipiling. Pinapasaya ko lang po kayo. Sana hindi po tayo ganyan. Tama po ba? Kasi ang tinuro sa atin ni Lord, humility. Kahit ano pang aspeto, kahit ano mang nakamit mo, kailangan humble ka. At marunong ka magpaayos sa Diyos. Alam niyo po, discipline equals freedom. Pag marunong ka ng disiplina, may freedom. Bibigyan ko example. Hindi ka na mag-uutang kung marunong kang magdisiplina. Paano ba? Marunong kang dumisiplinang gumastos. Ganon. Di ba? May freedom ka na. Kasi bakit? Gastos ka ng gastos eh. Walang freedom. Walang disiplina. So may freedom kapag may disiplina. Amen? At ito po ang huli. Ito yung conclusion. Naintindihan na natin yung intensyon kung bakit tayo gusto ayusin ng Diyos, kung ano ang dapat na reaksyon, at ito ang conclusion. Hebrews 12:10-11, ang context po nito ay race kay Paul. Yung race. At sa buhay natin, para tayong nasa race, pwede tayong hindi umabot sa finish line. Pwede tayong hindi umabot sa finish line. At sana hindi po ganon. Sana po hindi ganon. Tama po ba ang mga athlete, nagte-training sila, dinidisiplina nila ang sarili nila para maging magaling, katulad ni LeBron James. Isipin nyo, ilang taon na, pero malakas pa din. May disiplina eh. At sabi doon, for our earthly fathers disciplined us for a few years, dahil ang magulang natin ang nagdidisiplina, ang tatay natin nagdidisiplina, sabi diyan, doing the best they knew how. Kung ano ang alam nila, yun ang gagawin nila. Yun ang alam nila eh. But God's discipline is always, ano daw po? Good for us. Yung disiplina ni Lord ay always good. Walang bad doon. Kaya minsan isipin mo, Lord, bakit ako nasasaktan ngayon? Kasi para sa ikakabuti mo yan, kapatid. Para sa iyo yan. So that we might share in His holiness. At iniisip ko, bakit holiness? Bakit kaya? Ano bang meaning nito? At ito ang nakita ko, God's discipline helps believers grow in holiness, becoming more like Him. Kasi sino ba ang perfect na tao dito? Si Jesus lang ang naging perfect. Si Jesus lang. At siya ang kailangan natin tularan. Siya ang kailangan nating sundan. At siya ang holy, kapatid. Siya yun eh. So kung gusto natin ma-share yung holiness, kailangan maging katulad tayo, kawangis, kamuka, kung paano namumuhay ang Diyos noong panahon niya. At tuloy lang po natin, sabi dito, no discipline is enjoyable. Hindi talaga masaya. Kahit ako magbabasketball dati, nagba-varsity ako. Mukha ba ako nagba-varsity? Ang hirap, tatakbo ka, babalik ka. Pagod, iyoko yan. While it is happening, it's painful. Painful. Pag may inaayos sa atin si Lord, painful. Sakit. But tingnan niyo po ito, but afterward, there will be a peaceful harvest. May conclusion. Kapag sinunod mo to, may blessing. May peaceful harvest of right, hindi material blessing, pero right living. Kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Kung paano nila makikita sa atin ang Diyos. For those who are trained in this, ito pala, training grounds natin to, kapatid. Kaya pala tayo nakikinig, kaya pala tayo nag-aaral. Hindi pwedeng nandito ka, makikinig ka, hindi mo gagawin paglabas. Hindi pwede. Knowledge,
without action is useless. Yan lagi ang sinasabi ko. Madami ka mang alam, pero hindi mo ginagawa, may problema. Kulang. Alam niyo po, ito nga sabi ko kanina, there is a blessing in discipline. Kahit sa ang aspeto, kahit sports, kahit sa work, pag sa work mo, may disiplina ka, ikaw ang mapopromote agad. Bakit? May disiplina ka eh. Makikita ka kagad ng boss mo. At sana ganun, kapatid. Alam niyo po, ito ang puso ko. Ito ang puso ko. Gusto ko po ito i-share sa inyo bilang pastor. Lord, pag pupunta ako ng Sunday, sana mapansin mo ko. Sa daming tao na to, tayo, tama po ba? Sana mapansin mo yung puso ko. Sana matouch ko yung heart mo sa buhay ko. Sana ganon, Panginoon. Sana yung paghihirap ko, Lord, sa ginagawa kong pagsunod sa iyo, kahit na madami ng babatikos, madaming hindi iintindi, basta sinunod kita, Lord. Alam ko ikaw ang magbibigay ng blessing. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng 2 options. Bibigyan ko kayo, kapatid. Hindi ko kaya kayong baguhin, hindi ko kaya kayong pilitin, ang Diyos ang kayang magbago sa iyo. Pero may kailangan kang gawin, kapatid. Una, sana ito accepting God's discipline. Sana nandito ka sa side na to, kapatid. Na i-accept mo yung gustong baguhin sa'yo ni Lord. Kilala niyo po ba yan? Si Jonah. Si Jonah po ay kinain ng whale. Kilala nating lahat yan. At 3 days siyang nandoon. Bakit ba siya 3 days nandoon? In Jonah 1:1, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it. Preach against it. Papadala niya si Jonah. Labanan mo to. Kasi bakit? Because its wickedness has come up before. Kasi sobrang sama na nila doon. Kailangan sila i-correct. Tama, correction. Kailangan i-correct. Hindi pwede silang mamuhay na ganun lang. Kailangan ma-correct. Tingnan niyo si Lord, Kailangan i-correct. At ano po nangyari kay Jonah? Ang ginawa ni Jonah, nung sinabihan siya ni Lord, ano pong ginawa? Tumakas. Hindi sumunod sa Diyos. Anong ginawa? Sumakay sa boat at umalis. At habang nasa biyahe sila, alam niyo po ba nagkaroon ng storm? Nagkaroon ng storm. At nagulat yung captain, hindi normal ang storm na to. Sino kaya ang may dahilan kung bakit may storm na ganito? Sino kaya? At pagkapunta nila sa ilalim, natutulog si Jonah. Wow! Peaceful. Gusto matulog. At nung kinausap nila si Jonah, alam mo ba to? Bakit ganito? Bakit malakas yung storm? Kasi dahil sa akin. Alam niya. Dahil sa akin kasi hindi ko sinunod ang Diyos. At ano pong ginawa sa kanya? Sabi niya, sige, ibato nyo na lang ako, binato. 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 Ito ang nangyari. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Pag may correction, may second chance. Second chance. Amen po ba? Pag kinorek ni Lord, may second chance. Ngayon, anong pipiliin mo doon? Tatanggapin mo, susundin mo, or tatalikwas ka ulit? Sabi doon, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Inulit-ulit, second time, inulit-ulit. Pero ito na ang response ni Jonah. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Ang ganda po, no? Sinunod sa correction, hindi umabot ng punishment, kapatid. Gusto niyo po ba makita yung punishment? Ito yung second option. Rejecting God's discipline. Huwag ka dito, kapatid. Saglit. Huwag ka dito. Dito ka. Kasi tingnan niyo po, kilala niyo po si Eli. Si Eli namatay. Ano nangyari? Nabali ang leeg. Nabali ang leeg. Bakit? Sa kasalanan ba niya? Hindi niya kasalanan. Tingnan niyo po, in 1 Samuel 2:22, now Eli was very old. Very old. Pakinggan nyo na lang po ito. Matatapos na ako.
Ito ang pakinggan nyo. Tingnan nyo ang conclusion. Napangit na conclusion. But he was aware of what his sons were doing. Alam ni Eli na may ginagawang masama yung anak niya. Alam niya. At sabi doon to the people of Israel, he knew for instance that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle. Yung tabernacle po, yung templo ni Lord, yung yung tent of tabernacle. Kung saan tayo, parang ganun. Bibigyan ko yung example. At yung anak niya ay priest. Anak niya. O kunyari, ako na lang. Bigyan ko yung example. Ako. At ang ginagawa ko, imbis na mag-share po ako sa inyo, anong ginagawa ko? Nang bababae. Pastor, pampihira ka naman. Nang bababae ka pa. At sabi dyan, tingnan niyo po ayaw na naman po, pausog na lang. Eli said to them, I have been hearing reports from all the people about the wicked things you are doing. Why do you keep sinning? Nalaman na ng tatay, bakit pa din kayo gusto nyo pa din magkasala? Nagnanakaw kayo sa templo, nang bababae kayo. Kung ano-anong gusto nyo, kayo ang may authority. May problema, kapatid. May problema. At tutuloy natin, pausog na lang po. You must stop my sons. Tumigil kayo. Pinigilan naman Tama po ba? Pinigilan po ba? Pinigilan naman. The reports I hear among the Lord's people are not good. Hindi good Ano po tayo? 25. If someone sins against another person, kung ikaw nagkasala ka sa kapwa mo, God can mediate for the guilty party. Si Lord ang pwede maging mediator. Siya ang mag-aayos. Tingnan nyo po, pakinggan nyo to. Napakaganda nito. Sabi doon, but if someone sins against the Lord, kung ang kasalanan mo, si Lord na ang kalaban mo, who can intercede? Sinong tutulong sa'yo kung ang kalaban mo na ang Diyos? Sana wag nating kalaban si Lord. Dapat nandun tayo sa panig ni Lord. But Eli's sons wouldn't listen to their kinorek na. May guide na, kinorek na. Ano ang kasunod, kapatid? Punishment. For the Lord was already planning to put them to death. At alam niyo po, sino din ang namatay? Hindi lang si Eli hindi lang ang anak Pati si Eli. Tingnan niyo po yung kasalanan, no? Kung gaano pala to kagrabe, na pati pamilya mo mapapahamak sa kasalanan na yan. Bibigyan ko example. Sa mag-asawa, pag nagkasala ang isa, masisira ang pamilya, madami mapapahamak. Tama po ba? Kaya mga mister, maging faithful tayo sa asawa natin. Amen po ba? Ang konti natin Amen, di ba? Kasi bakit? Pag napahamak, isa lang ang gumawa ng kasalanan, mapapahamak ang iba. At tuloy lang po. Tuloy natin. So, etong sinabi ni Lord, pansinin niyo po ito, tingnan niyo po ito. So, why do you scorn my sacrifices and offering? Pinigilan naman You must stop, sabi ni Eli. Pigilan kita. Pero tingnan niyo po, sabi ni Lord, why do you give your sons more honor than you give me? Pambihira. Mas pinapaboran mo ang anak mo, sa madaling salin, kaysa sa Diyos mo. Kaya sa pamilya natin, ang sentro si Lord. Amen po ba? Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang susundin natin sa pamilya natin. Siya ang sentro. And they have become fat from the best offering. Kasi ninanakaw nila yung offering Imbis na sa templo, imbis na sa church, ano nangyari? Nasa kanila. Ginanahan, tumaba. Payat naman po ako, no? Pinapasaya ko lang po kayo. Pero yun ang katotohanan.
pag ikaw gumawa ka na ng mali sa Diyos, hindi mo nakakampi ang Diyos. At yun ang naging disaster sa buhay nila. The best offering of my people, Israel. Best offering, napupunta dun sa pambira. May problema. Nawala ng integrity. May problema. At tuloy po tayo. Dito ako magtatapos niyan. Discipline refers to living in alignment with God's will and His standards. Kaya nyo naman dinidisiplina ang anak nyo dahil may standard kayong gustong sundin. Tama po ba? So si Lord, sa buhay natin, may standard din siyang gusto na gawin natin, kapatid. At gusto natin ma-achieve yun. Amen po ba? Huwag natin sayangin, kapatid, ang lesson na to. Huwag natin to ipapasok at ilalabas lang. Magiging sayang sa atin. Bakit? Baka yun na yung point na kinokorek ka na ni Lord. At kinokorek na ako ni Lord. At sana hindi tayo umabot sa punishment. Tuloy ko lang po. Sana itong love and discipline, alam na natin ang intensyon. Alam mo na ang dapat na reaksyon at dapat pipiliin mo ang tamang konklusyon, kapatid. At hindi ko kayo pipilitin. Alam ko ang Diyos kaya kang kausapin. O baka naman kinakausap ka na ng Diyos. Anak, nandito ako, mahal kita. Baguhin mo na yung kasalanan mo na yan. Alam mo namang mali eh. Huwag mong balukturin. Kahit anong gawin mo, ang mali ay mali. Ito ang tanong ko po sa inyo. Ito magiging, will you accept it or mamimili ka lang sa dalawa, kapatid? At ako, nandito ko, alam ko, blines ako ni Lord sa lesson na to. Kasi gusto niya tayong mahalin palalo at ayusin palalo. Amen? At napakapalad natin, bakit? Kinokorek tayo ni Lord, mahal niya tayo. Sana yung mga kasalanan na ito, ibigay na natin sa Kanya. At kapatid, hindi ko kayo patatayuin, hindi ko po kayo pipilitin pumunta sa altar, pero ito ang hihilingin ko po sa inyo. Babaguhin naman natin. Kami lagi nagpipray, tama po ba? Gusto ko po manalangin kayo at ibigay nyo kay Lord yung kasalanan na yan. Lord, eto, ayoko na to. Hindi ako gumagawa ng tama sa iyo. Nagiging problema ako sa pamilya ko. Hindi ako sumusunod sa magulang ko. Pambihira. Kailangan na natin i-let go yan. Amen po ba? So, pwede po ba, can we close our eyes today? And talk to God. Naniniwala ako si Lord nandito kasama natin. Pero kailangan mo maging sincere, kapatid. Kailangan sa puso manggaling. At pipilitin magbago ang aksyon natin. Panginoon, napakinggan mo ang puso ng bawat isa sa oras na to. Lord, please honor it, Panginoon. Pakinggan mo, Panginoon. Sagutin mo, Panginoon. Kasi alam namin, Panginoon, Ikaw lang ang kayang gumawa nito sa amin, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, sa unconditional love na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami kung hindi kami faithful, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, kung hindi kami devoted sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Pero Lord, salamat. Bakit? Alam na namin na gusto mo kaming magbago dahil mahal niyo po kami, Panginoon.
Kaya maraming salamat. Lord, ito lang ang dalangin ko ngayon. Ikaw ang maging sentro ng pamilya namin. Ikaw ang maging sentro ng simbahan na to, Panginoon. Ikaw ang maging sentro sa mga buhay namin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. Kasi kapag ikaw ang aming kasama, may kapayapaan, Panginoon. Kaya sa iyo kami naniniwala. And Lord, naniniwala kami, lalabas kami dito, binago mo, inayos mo, at bless mo na, Panginoon. Yun ang paniniwala namin. At Lord, sa Sunday, sa mga susunod, Panginoon, naniniwala kami, may matututunan pa kaming bago dahil sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat. Ikaw lang i-honor namin, ikaw lang ang minamahal namin, at ikaw lang ang tunay na Diyos at dakilang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen at Amen.